Next, dito naman tayo sa part 32. Dito naman tayo sa Surah An-Nisa. Ito ay Surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Bali ito. Sulat ko sa iyo ulit ito ha. Sabi mo ay praktisan mo ang Bismillahirrahmanirrahim. Yan, isulat natin ulit. Hindi naman kailangan gayahin natin na paiba-iba pa rin yan eh. Ito, papakita ko sa iyo para makita mo, para may guide ka kung paano mo isulat. Ito. Unahin mo ito yung gamitin natin muna. Ito ay ba, sin, mim. Next, ito ay alif. Next, ito ay lam ulit, alif at saka ha. Yan, kumuha ka ng ballpen, gayahin mo talaga, ipagaya mo talaga sa kamay mo. Wag lang itong daw ang kamay ko kasi hindi basta-basta ito makakaya ng iba. Ako lang makakagawa nito siguro. Kung hindi ka ma-practice ng gusto eh, medyo may kahirapan ito eh. Next, alif, lam, ra. Yan, ganyan. Lagyan mo ng sadda. Next, ito ay ha. Nun. Wow. Ito yung mim. Ganyan lang. Ito yung alif sagira. Delete muna natin ha. Itong isa. Para delete muna natin ito para malaya tayo ba. Kung paano ko yan isusulat. Kasi ulitin mo yan. Para ulitin mo yan. Alif. Palitan natin yung ballpen kaya hindi na masyadong maganda ito eh. Balik tayo dito. Pangit na kapag idugtong ko dito, i-complete natin. Lam, ra, nag-iba na. Ha, ya, at saka mim. Yan. Ganyan. Kahit wala na yung bawil ang Bismillahirrahmanirrahim, kahit wala na yung bawil ay talagang alam na natin yan kung paano natin basahin. Kahit wala pang sulat eh. Yan, pangit niya yan eh. Kasi nagkadugtong yung magkaiba. Ulitin natin, dito tayo sa straight nito. Ito rin ang gamitin natin. Para kitang-kita ng bulayat natin, itong pareho ng ing. Ito. Ito ay ba, sin, mim. Next, ito ay alif, lam, ito ay ha. Yan. Ito naman ay alif. Ito naman ay lam, ra. Yan. Tapos ito naman ay ha, nun. Ito yung mim. May alif sagira dyan. Alif, lam, ra. Ito yung sadda. Ito yung ha, ya, at saka mim. Yan. Okay na yan. At least may guide ka na. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bali, okay na yan. At least may guide ka na kung gusto mong praktisan. Sabi mo, i-praktisan mo. Sige, yan talaga yung magandang paraan, i-praktisan mo. Bali, dito tayo sa ito yung Suratun Nisa, ang kababaihan. Pero dito yun. Ito, may gagamitin ako dito na pamangkin ko. Tatanungin natin. Anong grade mo ng Arabic? How? Anong grade mo ng Arabic? How? Grade 4. English, anong grade mo ng English? Grade 7. Grade 4 ang grade mo ng Arabic. Nakabasa ka na ba ng Quran o wala pa? Pero sa blackboard, marunong ka bumasa sa blackboard. Lumapit ka dito. Sige, lumapit ka dito. Sige, tutok mo mabuti yung bulayat mo dito ha. Hawakan mo ang ballpen. Sige, basahin mo. Adi, ako na lang. Basahin mo mula dito hanggang dito sa sin. Sige nga. Sige nga, kilalanin mo. Sige, kilalanin mo ng mga letra yan. Ilalisin ka.
Ya. Ito ay ay. Ya ay. Han. Sige, diretsuin mo. So. Ya ayuhan so. Anong ayusin mo? Ya ayuhan. Ito ay nun. Bakit di mo mabasa ito ay nun? Sinabi mo ay ya ayuhan so. May kulang. Ayusin mo. Ya ayuhan. Ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas. Mag-practice ka bumasa ng Quran ha, kasi iba yung pagbabasa dun sa blackboard at saka dito sa Quran ha. Iba, maraming iba't ibang kakaiba dito sa Quran. Lalo na kapag ito may alif at saka lam na nagkadugtong. Yan. Ya ayyuhan nas. Ito. Mula dito hanggang dito sa mim. Ganito lang diretsoin natin. Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum. Ganun yun. Sige, basahin mo ulit. Ya ayyuhan nasu. Diretsoin mo. Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ganun na lang ha. Hanggang dito. Ya ayyuhan nasu takum. Ay, hindi takum. Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhan nasu taku Tumba. Rabba kumul ladzi. Anong letra ito? Next, anong letra ito? Alif. Anong alif? Lam. Lam. Anong letra ito? Dalawang tuldok. Paano naging khalaqakum? Sige nga, malalaman mo sa pagbabasa ng khalaqakum. Anong letra ito? Kasi khalaqakum, pakinggan mo. Kaf. Di. Kaf din ito na iba. Okay na yun, bumalik ka na doon kay... tiningnan ko lang, hindi ka pala makabasa. Sabi ko sa'yo, mag-practice ka magbasa ng Quran eh. Practice ka. Ito, ituloy natin dito sa Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ulitin ko ha. Ang tamar buta, gawin nating ha kapag mag-stop tayo. Yan. Wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Ulitin ko ha. Sabi ko ay huwag natin gamitin yung vowel kapag mag-stop tayo. Kagaya ng ganito. Sinabi ko, nag-stop ako dito. Sabi ko ay, ano ba yung kanina? Wahida. Ginawa kong ha ito, hindi ko ginamit yung vowel na. Pero sa ganitong pagkakataon, basta ang itatak mo lang sa isip mo, basta kapag hamza na tanwin yung vowel na fathatain, ay gagamitin mo yung vowel na gawin mo lang fatha. Kaya ito ay wanisaa, ganun. Basta hamza lang na fathatay ng bawil, ang gagamitin mo yung bawil, ha? Kaya kung mapapansin mo sa mga minas sama, ay ganito rin yung sa last niya, hamza rin pero ang bawil niya ay kasra. Hindi kasratain, hindi fathatain. Kaya ito ay fathatain, kaya magagamit mo. Paminsan-minsan, meron ka makita ganito, sa iba't ibang page, ay alam mo na ang gagawin mo. Okay, basahin ko ulit last. Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. O, tingnan mo ito. Ginamit ko itong bawi na kahit nag-stop ako dahil mayroon alip dito sa last niya. At kapag tanwin ay wag natin gawing tanwin. Bali kapag nakita mo yung ganito, ulitin ko dito tayo. Kasi minsan mayroon ganyan. Kapag nakita mo yung ganito sa iba't ibang page, ay alam mo na ang gagawin mo. Naintindihan mo? Oo! Naintindihan mo? Oo!